Cuadro Alas Casimero muling pumasok sa world rankings ng WBC dahil number 11 na po siya ngayon sa WBC featherweight belt laban kay Bruce Carrington. Number 11 siya at number 12 si Marlon Tapales. Kaya nakarank si Janrel Casimero sa dalawang division. Number 4 sa WBO Super Bantamweight at number 11 sa WBC featherweight. Legit ito mga boss, bagong update lang ng WBC. Magandang senyales ito mga boss sa kanyang edad ngayon na 37. World rankings pa rin siya. Kailangan lang po tuloy-tuloy ang panalo ni Cuadro Alas. At kailangan na po niya mamili ngayon ng tamang timbang. Yung hindi na catchweight ang laban niya para mas mabilis siyang umangat sa rankings. So anong division kaya ang pipiliin ni Cuadro Alas? May balita din na posible ang rematch niya kay Kyonosuke Kameda. Ayon nga po sa pahayag ni Kuyang Joseph, posible ang rematch sa September at kung sino ang manalo, magkakaroon ulit ng laban sa December. So nakapila na pala ang laban ni Cuadro Alas. At kung mangyari ang rematch kay Kyonosuke Kameda, may nakataya daw dyan na title eliminator. Tingin ko hindi title eliminator ang laban na ito para sa major belt tulad ng WBC, WBA, WBO at IBF. Siguro may nakatayang titulo mga minor belt lang. Samantala may post nga po si Cuadro Alas. Nagpasalamat siya kay Koki Kameda. Sabi niya para kay Koki Kameda, ang pagiging number 4 sa WBO rankings ay hindi lang tagumpay ko kundi tagumpay mo rin. Napa-English si Cuadro Alas dito mga boss ha. Sinasabi niya dito noong nasa pinakamahirap siyang sitwasyon sa boxing. Si Koki Kameda lang ang naniwala sa kanya. Binigyan siya ng pagkakataon kahit marami nang nagsabing tapos na ang kanyang karera. Ang tiwala, suporta at kumpiyansa ni Kameda ang nagbigay sa kanya ng lakas na makabalik sa itaas ng ring. Nagpapasalamat siya sa lahat ng naitulong ni Kameda. Sinabi rin niya na ang pagiging number 4 sa WBO ay simula pa lamang. Nangangako si Cuadro Alas na magtrabaho siya ng mabuti at ibigay ang lahat sa bawat laban. Ang tanging layunin daw ni Cuadro Alas ngayon ay maging world champion ulit at patunayan niya na tama lang ang desisyon ni Koki Kameda na kunin siya. Sabi rin ni Cuadro Alas, gumawa tayo ng kasaysayan ng magkasama. Ayan mga boss. Talagang mahal na mahal ni Cuadro Alas si Koki Kameda. Sa iba pang balita, Tim Tszyu nagbanta nga po kay Errol Spence. Ang sabi ni Tim Tszyu, tatargetin daw niya ang mata ni Spence. Yung mata niya na nasira bago lumaban sana kay Manny Pacquiao. Yun daw ang tatargetin ngayon ni Tim Tszyu. Target na niyang tapusin si Errol Spence para tuluyan na magretiro. Kahit ano pa man ang pagbabanta ni Tim Tszyu, pagdating sa odds, llamado pa rin po si Errol Spence. Tingin ko dyan mga boss, kung maibalik ni Errol Spence yung dati ng kondisyon, yung masipag siyang bumato ng jab, kung makitang flawless ang galawan niya, walang ring rust, pwede siyang manalo kay Tim Tszyu. Pero kung yung Errol Spence na napakabagal, hindi makagalaw sa ring, mahirapan siya kay Tim Tszyu mga boss at posible siyang matalo. Ang kagandahan kasi sa estilo nilang dalawa, parehas na fighter yan. Walang takbuhan na magaganap dyan mga boss. Talagang diktigan ang laban na yan. Kaya abangan po natin ang laban nila sa July 25. Okay mga boss, follow for more updates.